The Philippines is sending a 114-member humanitarian mission to Myanmar to aid earthquake victims. The team, comprising of personnel from various government agencies, will stay for 2 weeks as part of the Humanitarian Assistance and Disaster Response Mission. They will be deployed at 4 a.m. on April 1 at Villamor Air Base in Pasay City. India, China, Thailand, Malaysia, Singapore, and Russia have also sent aid and relief teams to support rescue operations. The 7.7 magnitude earthquake has left at least 1,700 dead, 3,400 people injured, and over 300 others still missing. Samantala, gaano kaya kahanda naman ang Pilipinas pagdating sa malakas na lindol? Kausapin po natin ang hepe po ng Office of the Civil Defense or OCD, Undersecretary Ariel Nepomuceno. Sir, welcome po sa Afternoon Delight. Si Lord de Vera po, kasama po si Ms. Denise Tan. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon din po, Sir Lord, Ma'am Denise, at sa ating mga kababayan. Good afternoon po. Salamat po sa oras, bagong lahat. Okay, Yusek, una sa lahat, okay, tell us more about yung ipapadala natin mga personnel para sa humanitarian mission sa Myanmar. Bukas po ang lipad. Tama po. Meron po tayong Philippine contingent. Yan ay binubuo po ng iba't ibang ahensya mula of course sa Philippine Air Force, Philippine Army, at meron din po manggagaling sa MMDA, Department of Health, at sa private sector mula sa Apex Mining at ang GOCC na EDC or Energy Development Corporation, at kami rin po sa Office of Civil Defense. Gagamit po kami ng C-130, yung ating mga kasamahan, upang makarating po sa Myanmar dahil nagdeklara ang Myanmar ng paghingi ng tulong mula sa international community, at ipinag-utos kaagad ni President Bongbong Marcos na tayo tumugon dahil ito'y ating obligasyon at ito'y ating isang kasunduan sa ating mga kasamahan sa ASEAN, yung tinatawag na One ASEAN, One Response, na kapag may nangailangan ng isang bansa dito sa ASEAN, automatic natutugon yung mga kasamahan po natin. So ang contingent po natin, actually po, 90 members, 90 members, nadagdagan lang po dahil sa pinaka-crew rin po ng eroplano. Magbabalikan po yung ating dalawang C-130 hanggat kailangan po. From April 1 up to April 12 yung ating operations, unless i-extend po yun doon, ano? Pero base sa plano, April 1 to April 12. Magdadalo po tayo ng mga kasamahan natin na sanay sa tinatawag po nating collapse structure rescue. At meron din pong medical teams from the DOH. At ang OCD naman, may capability tayo to establish yung tinatawag po nating command and control, communications equipment. At ganun po, pagtutulong-tulungan natin. Subalit pagdating po sa ground, si Colonel Diploma, ang mamumuno dyan from the Philippine Air Force, makikipag-ugnayan po kagad doon sa counterparts namin dyan sa area sa Myanmar at sa tulong rin of course ng ating Department of Foreign Affairs. Yung tactical command sa area, doon na po magbabase kung ano po, saan po sila i-deploy. Sana nga po mauna yung ating mga kababayan na hinahanap, subalit wala po tayong control saan po dadalhin yung ating mga contingent doon sa Myanmar. Yusek, we are showing images, photos and videos of the severity of the damage, and all over social media, kitang-kita din po yan. No? Siyempre, bumabagabag po sa isipan ng mga kapwa natin Pilipino. Handa po ba ang Pilipinas sa 7.7 magnitude quake? O yung tinatawag na the big one? Tama po kayo. Dapat po talagang bigyan ng napakalaking atensyon itong posibilidad na magkaroon tayo ng malalaking lindol. Ano? Yung sabi nyo nga, bumabagabag. Tama po yan. Kaysa po maging kampante tayo. Ngayon, kung handa po ba tayo o hindi, dalawa po kasi yung level ng paghahanda. Yung isang level, yan yung lagi natin nakikita, yung dock over and hold, yung pagsasanay ng ating mga mamamayan kung ano yung dapat gawin sa unang mga minuto ng lindol. At yung pagtugon din ng ating national government agencies, kasama ng LGUs, kasama ng ilang private sector. Meron po tayong kakayanan na tumugon. Meron tayong maraming tauhan. Nasa mahigit 20,000 naman po ang ating mga kasama na binubuo galing po sa uniform services. Ibig sabihin, ang Armed Forces of the Philippines, ang Army, Navy, Philippine Air Force,
course, kasama rin din natin ang nasa Philippine National Police, Bureau of Fire, Philippine Coast Guard, at yung mga rescue workers ng mga local government units. Nakalatag din yung ating mga plano, nakalatag din yung ating mga equipment. Subalit, kailangan din naman natin kapag nangyari yan, ng tulong ng mga nasa international community. Hindi po kaya yan ng isang bansa lang. Ano? Ready po tayo roon. Sa level na po yon. Kaya lang, kailangan maunawain natin, yan ay reaction. Yan after the fact na nangyari na yung malakas na lindol. Ang mas importante po talaga, kaya pagtulong-tulungan natin, kung paano yung first level of preparations, which is yung paggawa po natin ng mga engineering solutions. Ibig sabihin, dapat maging matibay talaga ang mga bahay, struktura, buildings, na talagang sumunod yan sa mga mahigpit na provisions, panuntunan ng building code na dapat kaya ng mga gusali natin, ng mga tulay natin, ang lakas kahit hanggang 8.5 magnitude earthquake. Kung sinunod po ang mga tamang disenyo at sinunod din po ang tamang mga materyales, tama nga ang disenyo, kung mali naman ang materyales, substandard, delikado po yan. Kaya nga po, importante yung engineering solutions kasi kahit po napakaganda ng pagkakagawa po natin ng duct cover and hold, halimbawa sumunod ang ating mga mamamayan, kaya lang, kung kayo po ay nasa loob ng isang bahay o struktura na mahina, pag yun ay nagwo, madadagalan din po kayo, di po ba? Kaya ang unang hambang talaga, yung engineering solutions at yung mga lugar na dapat hindi nakatayo doon ang mga bahay, yung mga landslide-prone areas, dapat wala po mga nakatayong bahay dyan. So, yung first level po yan, ang mas importante na kailangan maghabol po tayong lahat. Yusek, hindi naman po sa takutin natin yung mga viewers natin, ano? Pero alam natin na marami pa rin po sa mga kababayan natin at bahagi po ito ng level 2 po na sinasabi ninyo, hindi pa rin sineseryoso ang mga earthquake drills. Ano kaya yung pwede nating gawin para seryosohin nila, para nagiging second nature na lang yung paglikas natin at yung pagkilos ng tama na hindi tayo makakasakit sa sarili at sa kapwa natin? Tama po kayo. Kasi nga, yung pagbibigay ng pagpapahalaga sa calamity preparations, sang-ayon nga ho sa survey last year ng isang kilalang surveying company, sa 10 mga importanteng iniisip o binibigyan ng halaga ng ating mga kababayan, sa unang 3, of course, naintindihan natin yan, yung presyo ng bilihin, hanap buhay, trabaho. Sa bandang gitna nga, yung kriminalidad, security, kasamang West Philippine Sea. Nasa dulo lang, nasa number 9, number 10 lang ang pagpapahalaga nila sa epekto ng climate change at yung paghahanda sa kalamidad. Kaya nakikipag-agawan po tayo sa atensyon. Kaya ang dapat natin gawin talaga, pilitin natin, paano mabigyan ng ating mga kababayan na ito ay importante, na kung paano nila ililigtas ang sarili nila, mahal nila sa buhay, at kung kaya pa, yung mga kapitbahay nila, matulungan din nila pag dumating ito. Ipaliwanag ko lang ho, Sir Lord po. Lord, Ma'am Denise, ganito po yan eh. Yung sinasabi nating the big one, yan ay patungkol dun sa paggalaw ng West Valley Fault. Yan, isa lamang po yan sa 175 fault systems. Yung iba pa nga pong pag-aaral, 200 ang fault systems. At meron po tayong 6 na malalaking active trenches. Lahat po yan pwede magdulot ng malakas na lindol. Hindi lang po ang Metro Manila ang dapat naghahanda. Not even the big one. Ang big one po, hindi lang Metro Manila yan. Yan ay nagsisimula sa ilang bahagi ng Bulacan, tumatahak sa Metro Manila, hanggang Laguna, ilang parte ng Pampanga, Tarlac, at ilang parte rin po ng Cavite. Napakalawak po niyan. At hindi po delikado yung nasa mismong fault line lang o fault system. Halos malaking parte po ng Luzon ang aalog po dyan, ang kailangan naghahanda po. At base sa pag-aaral, hindi po ito pananakot, tama po kayo. Kaya lang, katungkulan po natin ipaliwanag ng mabuti ito. Sa pag-aaral po noong 2004 na ginawa ng JICA at ng PBOR, sa pag-aaral po na yan, pag nangyari ang big one na yan, mamamatay kaagad ang mahigit sa 30 to 50,000 ng mga residente. Napakarami po nun. At masasaktan po ng malubha, masusugatan more than 160,000. Ang madidislocate, yung mawawala ng mga tahanan, 4 to 6 million.
at hindi mabibilang yung sunod-sunod, sabay-sabay ng mga sunog at pag-collapse ng napakaraming struktura na tinatayang aabot ng 2 milyong struktura. Kasama po yung mga ilang mga tulay at magkakaroon po ng gulo yan ng social unrest. Ganun po yung senaryo na sana ay dinadasal natin huwag mangyari. Subalit pag nangyari po yan, ma-overwhelm po talaga ang system natin. Kaya kinakailangan talaga mabigyan ng tamang awareness campaign ang ating mga kababayan upang maagaw natin yung attention nila patungo dito sa napakahalaga rin pong paghahanda sa mga posibilidad ng malalaking lindol. Opo. Nako, maraming salamat po. Ang dami pa namin sana gustong itanong, pero good luck po sa contingent po ninyo, Sir Ariel Nepomuceno, Yusek. Para sa inyong oras, thank you po, sir. Salamat din po, Sir Lord, Ma'am Denise, at sa ating mga kababayan. Good afternoon po. Yan po mga kapatid, ang hepe po ng Office of Civil Defense, Yusek Ariel Nepomuceno. Ay, teka lang partner, meron ata palang pwede pang Yusek, no? Nadinig ko kasi yung, of course, lahat lahat high-tech na. Pwede rin pala sa online. May pwede po silang puntahan, Yes, sir? Yes, ma'am. Ganito po yan kailangan bigyan natin ng kakayanan yung ating mga kababayan na mailigtas, mayanda yung sarili nila. Unang-una, puntahan po nila yung hazardhunter.ph. Hazard Hunter Philippines po yan. App po yan sa internet. Pag nandyan na sila, i-type nila yung mismong address nila, makikita nila kung yung bahay nila, opisina nila, ganong kalayo o kalapit sa landslide-prone area, liquefaction-prone area, or fault system, makikita po nila yan dyan. At from there, malalaman nila ano yung tamang paghahanda po nila. All right. Thank you very much again from the Office of Civil Defense Chief, Yusek Ariel Nepomuceno. Maraming salamat po.